Bakit kasi ginagamit ang term na Bisaya para makapantuligsa? So kapag nasabihan mo ang isang tao, ay Bisaya ka kasi, anong klaseng kabisayaan yan? Makapangyarihan ka na? Panginoon ka na ba? Ikaw na ba ang dapat sambahin? Lamang ka ba? Mas matalino ka ba? Mas pogi ka ba? Pogi. Mayaman ka na. Ikaw ang dapat punasan ng panyo. Halik-halikan ka at luluhuran ka. So, angat ka na kasi nakasabi ka na Bisaya ang isang Pilipino. Lamang ka na. Ang tanong dito, what makes you different from other Filipinos? Paano kung sabihin ko sa inyo, kapag ginagamit yung pang-insulto ang salitang Bisaya na, Bisaya ka, Bisaya, anong kasi ibig sabihin wala kang alam sa kasaysayan? Minention kasi ako dito. Tapos kay sir, magsorry na ako agad kung gagamitin ko po yung video nyo. Pero nag-react kasi siya dito sa nag-comment na ito na hindi man lang connect yung credibility nung nagtanong sa kanya. Well, siguro hindi naman na din talaga required i-check kasi nga magbibigay ka lang din naman ng opinion. Pero mas okay na magbibigay ka ng opinion kung alam mo talaga totoong tao ang kausap mo. Ito yung sabi niya. Ano po masasabi nyo sa mga weirdong Bisaya na obsessed kay Rene Baterbonia? Ang weird nila, hindi ko alam pinagagawa nila, baka nasobrahan sa kangkong. Normal na tao lang yun, ginagawa nilang santo, sinasamba-samba nila. Yung iba pumupunta pa dun sa bahay, akala nakakapagpagaling ng sakit yung picture frame ng bata. O di kaya magpupunas ng panyo, ginagawa nilang santo papa. Hindi ko alam kung anong kabisayaan yun. Pero napaka-alarming yan. It's very degrading, hedonistic kung anong pinagagawa nila kay Rene. Malayo ako doon. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang nila sa social media o talagang sinasamba-samba nila yung bata. Pero kahit alin sa dalawa, maling-mali yung ginagawa nila. Himay-himayin ulit natin. But don't worry guys, may explanation pa ako dito about sa kasaysayan sa dulo. Eto na. Ano po masasabi nyo sa mga weirdong Bisaya na obsessed kay Rene Baterbonia? Ang weird nila, hindi ko alam pinagagawa nila, baka nasobrahan sa kangkong. Pag sinabihan mo kasing weird ang isang tao, parang nag-i-impose ka ng standard mo sa standard ng ibang tao. Bakit? Ikaw ba siya? Siya ba ikaw? Righteous ka ba? Na dapat aligned sa paningin mo yung ginagawa ng tao. Pwede kasing normal iyon sa kanila at iba sa ginagawa mo. Pero hindi kasi parehas ang nararamdaman nyo. Kung weird sa'yo, sa iba siguro hindi. Sa mismong umiiyak, baka hindi. Pwede mo sigurong sabihing weird kapag hindi na ito generally accepted sa isang nation. Ni hindi mo nga lamang po yata na double check kung troll account ba yung kausap mo. Normal na tao lang yun, ginagawa nilang santo, sinasamba-samba nila. Alam mo po ba sir na may troll farm? Alam mo po ba sir na may troll accounts? Isang tao may hawak na 1,000 accounts. Sila ang nag-generate ng mga ganong narrative about sa pagiging santo ni Rene. Tapos yung mga nasasabihan at mga naniniwala naman, akala yun talaga yung narrative ng totoong nagluluksa. Yung mga taong apektado talaga. What if sabihin ko po sa'yo na nauutok ka nila? Kung masasaktan ka po dito, sorry na agad. Pero sir, ang dami po kasing lumalabas dito na gawain ng trolls. Eto pa, ano po ba sa inyo ang pagsamba? Nakita mo ba na talaga yung mga taga-suporta ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay sinasamba sila? That is very interconnected with my first sentence. Gawain po iyan ng troll. Hindi po totoong sinasamba namin si Rene Baterbonia. Next. Yung iba pumupunta pa dun sa bahay, akala nakakapagpagaling ng sakit yung picture frame ng bata. Baka lamang po akala mo lang naman na ganun yung akala nila. Well, mali po yung akala mo na ganun yung akala nila. Dapat siguro tinanong mo yung troll account. Ano ba talaga yung intensyon ng pagpunta ng mga tao doon sa bahay nila? Para magpagaling ba? Yes, it's an exaggeration. Pero marami po kasing maniniwala sa'yo. Malaki po kasi ang bilang ng followers mo. Eto pa. O di kaya magpupunas ng panyo, ginagawa nilang santo papa. Hindi ko alam kung anong kabisayaan yun. Eto na, hindi ko alam kung anong kabisayaan yun. Since nasabi mo po yun sir, so lamang ka na nun. Nakakaangat-angat ka na sa kanila. Mas magaling ka na. Okay lang kasi kung sabihin mo na anong klaseng kabisayaan nyo kung wala pong existing na impression na ang paggamit ng Bisaya ka or kabisayaan yun or kabisayaan yan as an insult. You know what I mean sir? Proven po ba na may nagpunas-punas ng panyo? Kung meron man, ano po ba yung purpose ng pagpunas ng panyo? Inalam nyo po ba yun? Well, hindi naman po mali ang pag-speculate. Pero mali po ang mag-speculate at mag-allege kapag mali na mismo ang basis mo. O may basis ka na hindi totoo o kumpirmado. Pero napaka-alarming yan. It's very degrading, hedonistic kung anong pinagagawa nila kay Rene.
As I said, gawain po ng troll iyon. Ang pakikiramay, pagluluksa na para bang ikaw din ang nawalan, hindi po yun alarming. Alarming siguro kung hindi mo alam yung drive or core ng isang tao. Kasi nga, magkaiba po kayo ng standard sa buhay. Iba yung hugot niya, namin, iba yung hugot mo. Iba yung mga paniniwala natin sa bawat buhay. At yung term na hedonistic, baka gusto mo siyang i-associate sa trolls. Baka lang naman, kasi parang doon tama eh. Napaniwala ka nila, the pleasure is theirs. Finally, ito pa. Malayo ako doon. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang nila sa social media o talagang sinasamba-samba nila yung bata. Pero kahit alin sa dalawa, maling-mali yung ginagawa nila. Balik tayo dun sa sinabi niyang hindi niya alam. Hirap po talaga magbigay ng opinion lalo na kung hindi mo alam. Pero sir, gusto ko pong ipaalam sa'yo na ang mga nagsasabing gawing santo si Rene, gawing bayani, ipalit kay Rizal, ipalit sa 200 peso bill, sa 5, gawain po yan ng troll. Again, the pleasure is theirs. Since para sa akin ay natuligsa po ang Bisaya, again, baka maapektuhan kasi, pasensya na agad. Para sa lahat ng mga gumagamit ng Bisaya as an insulting term, the late Senator Miriam Defensor Santiago, she was a Visayan by region and culture, specifically identifying as Ilonggo from Iloilo City in Western Visayas. Powerful. Angat ba kayo mga nagsasabing Bisaya ka ba? Bisaya ka? Anong klaseng kabisayaan to? May pangtatapat ba kayo na solid against Miriam Defensor Santiago? Ay, ibang usapan naman si Miriam. Hindi. Ang sabi mo, kabisayaan eh. Ginagamit mo Bisaya eh. Di ba? Pantulig sa ano, be? Bisaya ba talaga si Miriam Defensor? Pwede ba siyang tawaging Bisaya? Oo, pwede siyang tawaging Bisaya dahil ang mga Ilonggo ay kabilang sa mas malawak na pamilyang linguistiko at rehiyon ng mga Bisaya. Sa mga mahilig mantuligsa at manginsulto gamit ang salitang Bisaya ay isang malungkot na katotohanan sa kulturang Pilipino na tinatawag na Imperial Manila Bias, regionalism o linguistic discrimination. Kasalanan po iyon. Isa itong uri ng panlalait na nag-uugat sa maling akala na mas mataas o mas sibilisado ang mga taga-Maynila o taga-Luzon kumpara sa mga taga-probinsya. O makinig na. Ang panlalait na ito ay produkto ng kawalan ng alam sa kasaysayan. Diba sir? At sa lahat pa ng mga nagsasabi, Bisaya ka, sulamang ka, Panginoon ka, dapat sambahin ka. Ganun ba? Ang tunay na kabisayaan na hindi mababang klase, kundi isa sa pinakamayaman at pinakamalakas na pundasyon ng kulturang Pilipino. Ganyan ka lang palang tao Dapat ganun na. Yun ang pambawi ng mga kabisayaan. Ganyan ka lang palang tao Doon sa mga hindi alam ang kasaysayan. Sa Visayas, nagsimula ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan gaya ng labanan sa Mactan ni Lapu-Lapu. Ang mga rehiyong ito ay tahanan ng mga bayani, naging pangulo, mga tanyag na manunulat at mga tinitingalang leader tulad ng ating late Senator Miriam Defensor Santiago. Kwento ng tagumpay, Ang Visayas at Mindanao ay may mga progresibong sentro ng ekonomiya tulad ng Cebu, Iloilo, Davao at Bacolod. Hindi sila likod ng bundok o atrasado. Sila ay may modernong hub ng kultura at kalakalan. Umiiyak na ba kayo? Kaya pa yan. Kasalanan nyo yan kasi hindi nyo inaalam. Linguistic skill. Ang mga Bisaya ay natural na multilingual or multilingual. Habang maraming taga-Maynila ang Tagalog at Ingles lang ang alam, ang isang karaniwang Bisaya ay marunong ng kanilang katutubong wika, Cebuano, Hiligaynon, Waray, nakakapagsalita at nakakaunawa ng Tagalog at mahusay din sa Ingles. Labanan kayo, Tagalog. Possible may laban sila. Pero Bisaya, may laban ka ba? Tandaan sa mga nagsasabi na Bisaya ka, ginagamit ang salitang Bisaya para makapang-insulto. Ang pambubuli gamit ang salitang Bisaya or Bisaya ay tanda ng kamangmangan ng nambubuli. Kamangmangan ng nambubuli. Kapag nambuli ka gamit ang salitang Bisaya, isa kang mangmang. Ulitin ko, kapag nambuli ka gamit ang Bisaya, Bisaya. Bisaya ka? Anong klaseng kabisayaan? Isa kang mangmang. Ipinapakita lang nito na hindi nila kayang rumespeto sa pagkakaiba ng kulturang Pilipino. Kunwari natanggap mo o natanggap nyo na si Miriam Defensor Santiago ay isang Bisaya.
Siyempre, maghahanap kayo ng itatapat na Pilipino na nasa Luzon. Wala pong eksaktong katapat na Tagalog kung ang hahanapin ay ang buong pakete ng lahat ng naabot na parangal, posisyon at katangian ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Miriam ay itinuturing na isang anomaly o nag-iisang natatanging ehemplo dahil walang ibang Pilipino, Tagalog man o hindi, ang nakakumpleto sa kanyang listahan ng mga parangal at karanasan. And she is Bisaya. Ulitin ko, kapag gumamit ka ng term na Bisaya sa pambubuli or pang-iinsulto, anong tawag sa'yo? Isa kang mang-mang. Bisaya, anong klaseng kabisayaan niyo? Mang-mang.